para sa akin. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Good evening po sa mga naka-online. At muli, atin pong matutunghayan o mapag-aaralan po ang salita ng ating Panginoon. Ito po yung pangalawa sa huli na ating pag-aaralan ngayon sa buwan po ng October. Believers with unfailing faith. Sino po ang napagpapala sa mga message po natin? Ito ho ba ay inyong pinagbubulay-bulayan? O yung binibigyan po ninyo ng importansya? Ang ganda po kasi na kapag inuulit-ulit po natin at hindi lang po yung mensahe na narinig natin ang pwede pong ipagkaloob ng banal na Espiritu kung hindi sigurado po merong panibago pang ituturo o meron pong panibagong mga kaalaman sa mga mensaheng ito. Kaya nga po itong mga nakaraan na linggo, atin pong napag-aralan sa mga unfailing faith nitong mga karakter na napakaganda po, nagbigay ng mga katuruan po sa atin. Yung unang Sunday po ng October, ito po yung unfailing faith ni, sino po Ayan, nasa screen na. Ayan. Napakalaki po ng screen natin ngayon. Kay Bartimaeus. Si Bartimaeus po, yung unfailing faith niya dito, bulag ito. At nung makakita siya, nakita niya ang kagandahan kung sino yung naririnig lang niya. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ang ginawa niya, sumunod po siya kaagad sa ating Panginoong Jesus. Nung mabuksan po yung kanyang mata, nabuksan yung kanyang mata sa katotohanan. Napakaganda pala nitong Jesus na naririnig ko lang. Pangalawa po, na tunghayan din po natin yung unfailing faith po ni sino? Sino po? Si Mary. Mary ng Bethany. At tung si Mary ng Bethany naman po, dito natutunan natin kung paano po yung alabaster, yung pabango, na nagkakahalaga sa pera po natin ng mahigit 1,000,000 at kalahati. Binasag lang niya po yan para i-offer niya sa ating Panginoon. Ipinakikita niya dito na walang halaga ang mga material na bagay dito sa mundo. Para ipagkaloob niya lang sa ating Panginoong Jesus. Ganyan niya po ino-honor, ganyan niya po minamahal o iniibig ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda po ng mga mensaheng ito. Kaya sa atin po, kung anong meron tayo, dapat po, kaya nating ipagkaloob yan sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng meron tayo, even our own lives po, galing po yan sa ating Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya mo, sa gabi pong ito, atin naman pong pag-aralan kung ano yung matututunan po natin dito sa buhay po ni Simon Peter. Yung unfailing faith of Simon Peter. Ano ba itong matututunan natin na ito? Bago po tayo mag-proceed, gusto ko lang po ipakita sa inyo o ipaalam sa inyo na napakagandang pangalan pala yung Simon o yung Peter. Tingnan po natin sa screen. Yung Simon, son of John, was Peter's original name. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 1 verse 42. Simon, sa Greek name, meaning po niyan, he has heard or obedient one. Narinig, sumunod. Tandaan po ninyo yung word na yan. Jesus gave him a name called Cephas, sa Aramaic for Peter po yan. At he was known in the gospel as Simon Peter. Peter, Greek name meaning rock or individual stone. Kaya po doon sa mga mag-asawa na wala pang anak, o na, anong tawag nito? Po ninyo? Anong tawag po nun? Hindi x-ray, ano po yan? Yung ultrasound. Kung lalaki po, yan, ang ipangalan ninyo, Simon, o kaya Peter. Napakagandang pangalan po. Dahil yung mga pangalan nung sinauna po, meron po laging nakaakibat ng mga kahulugan po yan. At kung ano yung pangalan mo, yan yung nagiging karakter mo.
Pero ngayon, napakahaba po ng mga pangalan. Kung minsan, wala na pong ibig sabihin. Kaya dapat pag nagbigay kayo ng mga pangalan, yun talagang merong kahulugan. Amen po. Napaka-importante yan. Sige po. At ating pong pag-aaralan ngayon, o mababasa po natin, kukunin natin itong topic na ito sa aklat po ni Luke chapter 5, verse 1 to 11. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people was crowding around him and listening to the word of God. He saw the water's edge 2 boats left there by the fishermen, who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a simple man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Tayo po yung sumandaling yumukot, manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na kami po ay inyong tinipon sa inyong sanktuaryo, sa inyong bahay-sambahan. Nagpapasalamat po kami na sa pagpunta namin dito, kami po ay inyong iningatan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga puso ng bawat isa't isa na may kagalakan na pumunta rito upang pakinggan ang iyong banal, makapangyarihan na salita. Panginoon Diyos, akin pong dalangin, buksan po ninyo ang mata ng mga kaisipan po ng bawat isa't isa sa amin, ang mata ng aming mga kanya-kanyang mga puso, upang tanggapin na may kagalakan, may kaluwagan sa aming mga puso ang iyong mga salita. Holy Spirit, kayo po ang manguna sa amin hanggang matapos po ang gawain na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong makapangyarihan na salita na magbibigay po ng encouragement, magbibigay po, Panginoon Diyos, ng kalakasan sa bawat isa't isa sa amin, kalakasang espiritual. Panginoon, dalangin ko po, at kung sino man po ang naririto sa loob ng iyong tahanang ito, even yung mga nanonood, naka-online, Panginoon, na mayroong mga problema, may mga pagsubok sa kanilang mga buhay na, Panginoon, ang dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo po na ipagkaloob namin ang lahat ng ito sa inyo, Panginoon, dahil ang pamatok po ninyo ay magaan, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Ang salita mo, ang siyang magiging salita ko. Panginoon Diyos, i-cover mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. At ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang mag-empower po sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. At muli amin pong ipinagkakaloob sa inyo ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba, pagpapasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At dito po sa ating pag-aaralan, meron pong 4 na aspeto po na mapupulot po natin sa buhay po ni Simon Peter. In the unfailing faith of Simon Peter. Ano po? At umpisahan na po natin. Dahil 4, baka po ma-extend tayo. Walang kumikibo, walang gusto mag-extend. Sige po. Simon Peter had an unfailing faith in God because
he acknowledged Jesus as the Lord. He acknowledged. Ano po? Paano ba in-acknowledge ni Peter na si Jesus ay Lord o si Jesus ang Panginoon? Tingnan po ninyo. Sa Luke chapter 5 verse 8, ito po ay mga kwento. Kaya po, iiklaan ko lang po para makuha po ninyo yung buod. Ano po? Kung ano po yung ating pinag-uusapan. Kasi kung ikukwento ko po ang kabuuan, matatapos po talaga tayo ng past 10 o'clock. Kaya nga po, kung gusto pa po ninyong masundan, ano po, ng maigi, pagdating po sa bahay, basahin po ninyo yung mga verses. Ano po? Ma-replay naman po ninyo yan sa ano po natin, sa YouTube po natin channel. Ano po? Oh, he acknowledged, number one, he acknowledged Jesus as the Lord. Paano po ito in-acknowledge ni Peter? Dahil po si Peter, ano po, noong nangisda po sila, inabot po sila ng madaling araw. Sa kwento po yan, kung babasahin ninyo. At umuwi sila na walang huli na isda. Kaya nga po dito, ang ginawa nila, idinaong po nila, sa atin po, sa salita po natin, ipinark nila yung kanilang mga bangka, pagkatapos, kinuha po nila yung mga lambat at hinugasan po nila, nililinis po nila. At dito po sa sa senaryong ito, si Jesus, nandun din po dun sa lugar na yon. Nagtuturo po siya. At marami po yung mga tao na nasa kanyang paligid po. At kung dito po si Jesus, siguro yung mga tao na dyan, palapit na siya ng palapit. Kaya po ang ginawa ni Jesus, kumuha po siya ng isang bangka na nakadaong. At yung bangka na yon, ang may-ari po si Peter. Sumakay po si Jesus doon. Pagkatapos, nakiusap po si Jesus kay Peter, pwede mo bang i-atras ng kaunti ang bangka? Siguro yung mga tao po, nandun na sa dalampasigan. Palapit ng palapit kay Jesus. Kaya nga po, ang ginawa niya, sumakay sa bangka ni Peter, pagkatapos, pina-atras niya ng konti para po makapagsalita siya ng maayos. At dito sa Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter saw this, ano ba yung nakita ni Peter? Kasi po dito, pagkatapos po na nagsalita, nagturo ang ating Panginoong Jesus, si Jesus, ang inutusan niya po ito, mga mangingisda na ito. Ang sabi po niya, dalhin ninyo doon sa malalim. Yung bangka, natural po, At pagkatapos, ihulog ninyo yung lambat ninyo. Ginawa naman po, sumunod po sila. At dito po nakita ni Peter. Noong sa senaryo pong ito, noong nakasakay si Jesus sa bangka at nagtuturo, at tong si Peter naman, hinuhugasan niya po, inaayos niya yung lambat, nakikinig po siya niyan kay Jesus. Kung ano po yung itinuturo ni Jesus. Kung ano po yung sinasabi ni Jesus sa mga tao. Alam po ba ninyo yung may tinatrabaho ka, may ginagawa ka, pagkatapos may nagsasalita doon, pagkatapos gusto mong pakinggan, hindi ba ang ginagawa habang nagtatrabaho ka, pagkatapos patingin-tingin, pasulap-sulap ka, pinakikinggan mo. Ganon ang ginagawa ni Peter. Kaya nga noong sabihin ni Jesus, punta kayo doon sa malalim, pagkatapos ilubog ninyo, ihagis ninyo yung lambat ninyo. Sumunod naman po. Tandaan po ninyo, ano yung ibig sabihin ng pangalan ni Peter? Listen, heard, and obey. Nakinig po siya. Pagkatapos, sumunod po siya. Ginawa naman niya. At dito po sa senaryong ito, dito niya nakita na yung salita ni Jesus ay makapangyarihan. Sinabi niya, ihulog lang ninyo yung lambat ninyo. At noong pong hilain nila ng pataas, natural, hindi po nila hilain ng pababa. Pataas po yan. Hindi po nila mahila-hila dahil lumulubog po. Napakabigat po. Kaya tinawag nila yung kanyang mga ibang kasamahan. Hinila po nila, nilagay po nila sa bangka yung mga isda. Pagkatapos, halos lumubog po yan. Nakita po ni Peter kung gaano makapangyarihan ang salita ni Jesus. At dito po nangyari yon na when Simon
Peter saw this. Nakita niya yung himala na yon. Magdamag sila na nandoon sa laot, sa gitna ng dagat. Magdamag po yan. Pero ni isang isda, wala silang nahuli. Pero nung sabihin lang ni Jesus, punta lang kayo doon sa malalim. Hindi niya sinabi doon sa malayo. Doon lang sa malalim. Siguro po noon high tide yun. Ano po? High tide. Kaya pumunta lang sila. Umatras lang sila. Sumulong lang sila ng kaunti. At inilubog nila yung kanilang net. Kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang ginawa nila. At sila po ay nakahuli na napakaraming isda. At dito po, ito yung sinasabi. He fell at Jesus' knees. Nakita po, naramdaman ni Peter yung kapangyarihan na salita ng Diyos. Na habang naguhugas siya ng lambat, pinakikinggan niya si Jesus. At yun nagrema sa kanya. Kaya nga, sabihin ni Jesus sa kanya, punta kayo doon, ihulog ninyo yung lambat. Nakakuha po sila ng maraming isda. Yung kapangyarihan na salita ng Diyos, naranasan po ni Peter. At dito siya lumuhod. Dito niya in-acknowledge na si Jesus ay Diyos, Panginoon. Kaya lumuhod siya. Tandaan po ninyo, ang mga niluluhuran po natin, ang ibig sabihin, dinodyosan po natin yan. Kaya nga sabi ni Pastor Manny, bakit yung mga nagpo-propose? Bakit nakaluhod sila doon sa babae? Ang ibig sabihin, dinodyos mo ba siya? Dapat ang Diyos lang po ang ninuluhuran natin. Ano po? Tandaan po natin yan. Hindi natin sasambahin yung mga kanya-kanya nating asawa. Ano po? Respeto. Kaya dito, ano ang sabi ni Peter? Nung ma-realize niya yung salita ng ating Panginoon, tumimo po sa kanyang puso. Dito niya nakita yung sarili niya. Ang sabi po niya, "Go away from me, Lord, for I am a simple man." Panginoon, lumayo po kayo sa akin dahil ako po ay isang makasalanang tao. Nakikinig lang po yan. Pero yung salita ng ating Panginoon, dahil po makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon, tumimo po sa kanyang puso. At dyan niya na-realize, ito nga si Jesus. Dyan niya po in-acknowledge. Si Peter din po yung nagdeklara na si Jesus ang Messiah, ang anak ng Diyos. Sa Matthew chapter 16 verse 15 to 17, ito pong senaryo din pong ito, nagtanong po si Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang tanong po, ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Sumagot po ang mga disipulo, kayo po si Juan na tagapagbautismo. Kayo po si Elias. Kayo po si Jeremias o isa sa mga propeta. Pagkatapos po ang ginawa ni Jesus, ibinalik niya po yung tanong sa kanila. Kaya po dito sa Matthew chapter 16 verse 15, ano po ang sabi sa 15? But what about you? Okay kayo? Nano mo yung kabaluan nyo kanako o nano yung sasabihin nyo kanako? He asked, who do you say I am? Ito po, si Peter, ang laging malakas na loob. Ano po? Si Peter na naman po ang sumagot dito. Sabi po ni Peter, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by Father in heaven." Ganito po in-acknowledge ni Peter ang ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Si Peter din po ang nagdeklara na kay Jesus, yung mga salita, yung buhay na walang hanggan, yung salita ng ating Panginoon, sa kanya pa rin po yan. Siya pa rin po ang nagdeklara. Saan po natin mababasa yan? Sa John chapter 6 verse 66 to 69. Dito po yung kwento na ito. May sinabi po ang ating Panginoon ng katuruan dito, kung sino man yung kakain sa aking katawan, sabi niya, at yung iinom sa aking dugo. Ano po? Ano ang sabi niya sa kwento na yan kung alam po ninyo?
Ano ang sabi ng mga disipulo? This is a hard teaching. Napakabigat, napakahirap. Nakaturuan ito. Sino kaya ang makakagawa? At dito po, marami po yung nag-backslide. Katuruan pa lang po yan. Ano po? Hindi nila matanggap. Pero ano ang ginawa po nila? Nag-backslide po sila. Kaya dito sa chapter 6, verse 66 nandyan, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to live too? Sabi po niya sa kanyang mga disipulo, do you? Jesus asked the 12. Sumagot na naman po si Peter. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan kami pupunta? You have the words of eternal life. Nasa sa iyo yung salita ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nakakaranas nito? Sino po yung nakatagpo ng salita ng Diyos? Iilan lang po. Tayo pong lahat dito. Even yung bisita po natin, hindi po aksidente ito na inyo pong naririnig ang salita ng Diyos. Ito po yung buhay na salita. Kaya nga po si Peter, sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of the eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. We come to believe. Dumating po kayo dito, pumunta ba kayo dito? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Ito po yung sinabi, pumunta kami dito, naririto kami. Ano po? Para sumampalataya, para maniwala kanino sa mga salita po ni Jesus. Kaya, si Peter, dito niya pinapakita kung paano niya po ina-acknowledge talaga. Dapat tayo po, ganito tayo. Paano ba ninyo ina-acknowledge si Jesus bilang Diyos, Panginoon ng buhay po ninyo? Sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, if you declare with your mouth, pakinggan po ninyong mabuti ito. Ito po ay familiar na verse sa atin. Naririnig po natin lagi ito. Pero hindi po natin nagagawa. Aminin po natin o hindi. Ano po ang sabi? If you declare with your mouth, kung idideklara mo, kung sasabihin mo sa iyong bibig, sa iyong labi, Jesus is Lord. Si Jesus, Panginoon. And believe in your heart. Kasi po maraming nagsasabi na Jesus is Lord, pero sa bibig lang po, sa labi lang, hindi nanggagaling sa puso. Ang sabi diyan, believe in your heart that God raised Him from the dead. Sino po yung naniniwala dito na ang Diyos binuhay niya si Jesus sa mga patay? You will be saved. Sa ating pong bisita, ito po. Hindi na po ninyo dapat pang lumuhod, magbuhat dyan sa pinto na yan hanggang dito para mapatawaran ang inyong kasalanan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, if you declare, kung sasabihin mo lang sa iyong bibig na si Jesus ang Diyos at maniwala, sumampalataya ka, ano po, sa iyong puso na ang Diyos binuhay niya si Jesus sa mga patay, maliligtas ka. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Unfailing faith is declaring from your heart. Dinideclare mo, sinasabi mo, nanggagaling sa iyong puso na si Jesus ay Diyos. Opo, nagkatawang tao po siya, pero Diyos pa rin po siya. Amen po ba? Pinaniniwalaan ba ho ninyo ito? Do you believe in your heart na si Jesus naging tao, pero Diyos pa rin po siya? Nagkatawang tao po.
Dahil kung hindi nagkatawang tao po, wala po silang ipapako. Hindi nila pwedeng ipako sa krus ang isang espiritu. At hindi nila mahuhuli yun. Hindi nila makukuha yun. Kaya nagkatawang tao po para physically, literal, makita po ng tao kung ano po yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Pangalawa po, paano yung ipinakita ni Peter yung unfailing faith niya sa ating Panginoon? He showed his radical faith in Jesus. Sino po yung naniniwala na dito na dapat yung ating pananampalataya ay radikal? Extreme. Ang iba sinasabi nila, dapat daw po average lang. Sa Bible po, walang ganyan. Lahat ng mga pinag-aralan po natin, radical po silang lahat. Extreme po. Yun lang, babaeng nagdurugo po ng 12 years. Ano ang sabi niya sa sarili niya? Hindi ba radical yun? Extreme po yun? Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ako po lagi kong ginagawang halimbawa ito. Ang ating senior pastor. Sino pong nakakaalam na nagda-dialysis ang ating senior pastor? Ilang taon na po siya nagda-dialysis? 18 years. Kung ating pong pag-aaralan yung kanyang pananampalataya, hindi ho ba radical ang kanyang pananampalataya? Na ang kanyang laging sinasabi po, dinideklara, kahit po tayo, na siya ay magaling na. Pag-aralan po ninyong mabuti yun. Dapat po talaga extreme, radical po yung ating faith. Ano po ang nakikita natin sa kanya? Nanghihina ba siya o lumalakas siya? Lumalakas. Dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Dahil doon sa radical faith po niya. Na ipinakikita niya na talaga ang salita ng Diyos kung paano po in-acknowledge ni Peter na si Jesus ay Diyos. Ganyan din po ang ginagawa ng ating senior pastor. And even tayo po. Kaya nga po yung nakita po ni Peter, kamangha-mangha po yun. Magdamag, wala silang nahuli. Pagkatapos sinabi lang ni Jesus, punta kayo doon sa malalim-lalim at ihulog ninyo yung lambat ninyo. Pagkatapos nung hilain po nila yung lambat, punong-puno ng isda na halos lumubog po yung kanilang bangka na sinasakyan. Kaya dito po sa Luke chapter 5 verse 10, 11, tingnan po ninyo. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Paano po yung pagka-radical na pananampalataya nitong mga si Peter at yung kanyang mga kasamahan? Hindi ba napuno yung kanilang mga bangka ng isda? At nung nasa daong na po sila, ano ang kanilang ginawa? Ang sabi po dyan, as soon as they landed, noong pagkadaong po nila, ano ang sabi? They left everything and followed Jesus. Hindi po nila, sayang la rin kaya, saguli. Lord, sandali lang po, no? Bago kami sasama sa iyo, i-ano lang namin tong isda. Kasi sayang, napuno eh. Puno yung bangka namin. Wala po silang ginawang ganon. Ang sabi po doon, as soon as they landed, pagkalapag po nila, pagkadaong po nila, ano ang sabi? They left everything. Iniwan po nila ang lahat. At sumunod sila. Kanino? Kay Jesus. Bakit? Nakita nila na ang bawat salita po ni Jesus ay merong kapangyarihan. Nakita nila, hindi lang nila nadama yung salita ng Diyos, kung hindi po, nakita nilang literal, na puno po ng isda yung kanilang lambat, yung bangka nila, halos lumubog po yan. Naranasan po nila yan. Kayo po, tayo.
paano po natin nararanasan ang mga salita ng ating Panginoon? Paano po ninyo binibigyan ng halaga ang mga napag-aaralan natin na tungkol sa unfailing faith ng believers? Paano po ito nangyayari sa buhay po ninyo? Katulad ho ba kayo ni Peter na nagiging radical kayo? Pag sinabi pong radical, yung nababalitaan po natin, yung iba na nasa magagandang universidad, naging radical sila. Pag sinabing radical, namundok. Dito po ang pinag-uusapan, pananampalataya. Paano kayo radical? Paano yung faith ninyo? Si Peter po, walang inisip. Magdamag, walang nakuha. Sinabi lang ni Jesus, punta kayo doon, napuno po yung lambat nila. Halos lumubog yung bangka. Pagkatapos, noong nasa dalampasigan na sila, pagkababa, sumunod po sila. Iniwan nila lahat kung ano yung nandoon na blessing na meron po sila. Si Peter din po, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, siya pa lang po yung nakalakad sa tubig. Ano po? Yung mga magician po, huwag kayong maniwala doon, yung naglalakad sa tubig. Meron po salamin yun. Fake yun. Fake. Si Jesus, maliban po kay Jesus, si Peter lang po. Tandaan ninyo ang nakalakad po sa tubig. Yan pong kwento na yan ay mababasa po natin sa Matthew chapter 14 verse 27, 29. Tingnan po ninyo dito kung paano ka-radical po yung faith ni Peter. Sa kwento pong ito, pinauna na po ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Pinauna na niya na sumakay na ng bangka. Pinauna niya. At dito po yung panahon dito, maalon. Malakas ang hangin. Si Jesus nagpaiwan po, pinauwi niya muna yung mga tao, pagkatapos pumunta siya sa isang secluded na lugar, na isang bundok po, nanalangin muna siya. At pagkatapos niya nanalangin, sinundan na niya po yung kanyang mga disipulo na nasa bangka. At dito, naglakad po ang ating Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, hindi po katulad ng mga napapanood natin sa TV, yung mga magician, pag naglakad po sa tubig, dahan-dahan lang step, no. Baka mahulog baka lumusot. Pero si Jesus po, kung paano tayo naglalakad ng natural na paglalakad, ganyan po siya naglalakad. Kaya itong mga kanyang mga disipulo, nakasakay sa bangka, natural, hindi po lusong o makaabante ng maayos ang bangka dahil against po sila sa hangin at doon sa alon. Kaya nga, noong makita po nila si Jesus, mga lalaki po yan, siguro nagyakapan, ay multo! Sabi, kung babasahin po ninyo yung kwento, At dito po, ang sabi diyan? But Jesus immediately said to them, take courage, huwag kayong matakot. Kasi natakot po sila na makita nila si Jesus. Huwag kayong matakot. It is I. Ako ito. Sabi po ni Jesus. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Si Peter na naman po ito. Tingnan po ninyo ka-radical, ka-extreme yung kanyang faith. Nung makita niya, marinig niya yung mga kasama, ay si Jesus. Ano ang ginawa niya? Jesus, kung ikaw nga yan, sabihin po ninyo. Lalakad pupunta po ako sa inyo. O halika rito, sabi naman po ni Jesus. Habang nakatingin po si Peter, nung bumaba siya sa bangka at tumapak po siya sa tubig, maalon po yan. Si Jesus, habang naglalakad po yan, dahil maalon, ang alon po, pumapayapa yan. Bakit? Dahil si Jesus po ang may lalang niyan. Susunod ang mga nilalang po ni Jesus sa kanya. Kaya habang maalon, naglalakad si Jesus,
Bawat tapak po niya, na alon yan, pumapayapa po yan. Si Peter naman po, habang nakatingin siya kay Jesus, papunta siya kay Jesus, naglalakad na nakatingin kay Jesus. Pero, nung tumingin na po siya sa mga malalaking alon, doon na po siya nag-umpisang lumubog. At dito po makikita natin, sa aral na ito, kahit na gaano pa kataas ang mga alon, kahit na gaano pa kalakas ang hangin na yan ng mga problema, basta nakatingin ka kay Jesus, the author and finisher of our faith, wala pong mangyayari sa iyo. Safe ka, protektado ka. Kaya nga po, dito makikita rin po natin yung buhay po ni Peter. Alam ho ba ninyo, nung nagkukwento si Jesus, patungkol nung malapit na po siyang huliin, nung ipako na siya sa krus, kinukwento niya po ito sa Matthew chapter 16, verse 21 at 23. At dito sa senaryong ito, nirebuke po siya ng ating Panginoong Jesus. Basahin ko po. From that time on, Jesus began to explain to his disciple that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Habang nagkukwento po, kinukwento ni Jesus, yung mangyayari sa kanya, si Peter naman po, siguro po, si Jesus nandyan, si Peter nandito, nilapitan niya si Jesus. Jesus, pwede bang dito muna tayo? May sasabihin lang po ako sa inyo. Ano ang sabi po ni Peter dyan? Peter took him aside and began to rebuke. Him, si Jesus. Never, Lord, sabi niya. Hindi dapat mangyari yan, Panginoon. Pero, ano po yung sagot ni Jesus sa kanya? Get behind me, Satan. Ang sakit po, no? Sa atin kaya sabihin ito, Pastor atin ko pong sabihan kaya kayo, dapat mangyari kaya kayo yan. O nung sabihan ko kaya ka, get behind me, Satan. Pastor naman na ini. Ya ako na piniing magalala kaya ba't sabihan na akong satanas ko pa? Bako na ako mo Calvary, kaya na ako sumangin. Pero si Peter, tingnan po ninyo to, kung paano po ka-radical at kung paano niya talaga ina-acknowledge si Jesus sa buhay niya po. Ano ang nangyari po? Sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concern. Ang concern lang po ni Peter dito, si Jesus. Pero si Jesus, kaya nga binabanggit niya, kinukwento niya ito, para sa pangkalahatan po. Para magkaroon ng salvation, para magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan ang tao. Pero si Peter, pang sarili lang niya. Kaya ni-rebuke siya ni Jesus. Ang sabi niya, you are a stumbling block. Tayo dapat po, huwag tayong maging stumbling block kung ano po yung gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga si Peter din po yung nagsalita po dito na napakatapang din po. Dito sa Mark chapter 10 verse 28 to 30. Then Peter began to speak. We've given up everything to follow, he said. Yes, Jesus replied. And I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mothers or father or children or property for my sake and for the good news will receive now and return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. In the world to come, that person will have eternal life. Ano ho ba ang ibig sabihin dito? Pag nakilala mo si Jesus, susunod ka sa Kanya, iiwan mo ang lahat. Hindi po ganyan. Ang ibig sabihin katulad po niyan, kung kayo po ay may business, iniwan ninyo pandalian, pumunta kayo dito para po sambahin ang ating Panginoong Jesus.
para ibigay ninyo yung pagsamba ninyo sa Kanya, para makinig po kayo ng salita niya. Yan po yung ibig sabihin dyan. Hindi po yung literal na iiwan mo, ala na akong pakialam kayo, kasi kakilala kay Jesus eh. Bahala na ko kay Nema, ikaw yung kapatid ko, bahala na kayo, tuki na ako kan Jesus. Hindi po ganyan. Ang ibig sabihin kung paano mo binibigyan ng importansya, priority, ang Diyos sa buhay po niyo, o sa lahat po ng ating mga ginagawa. Yung aking isang CEO po kanina, ang patutuo niya, lahat na lang dahil farmer po siya. Ang sabi niya, pag nakikita niya po na ang gaganda ng mga tanim niya, agad siya yung may kagalakan na nagpapasalamat. Ginoo, dakal po salamat. Masayaya po. Nasasabihan na Ginoo, dakal po salamat. Ino-honor niya ang Diyos. Santing na po rin tanam ko, balo ko ikayo, meg kay po kanini, ano pong tawag nito? Nagpalabong. Ano po? Ito po yung sinasabi dito, hindi naman yung itatakwil natin yung mga mahal natin sa buhay. Meron pong instance na minsan po pinatawag kami nila Pastor Manny. Pagkatapos dito po sa isang subdivision dito sa atin, meron po dyan na naging parang kulto. Ganito po yung ginawa nila. Yung pong pastora doon, ang ginawa niya po, kasama po mga member natin, mga kabataan dito, nandun po sila. Pinaiwan talaga yung kanilang mga magulang at yung trabaho po nila para lang nandun sila, para daw pagsilbihan nila ang ating Panginoong Jesus. Nung nandun po kami, si Pastor Manny, siya po yung dahil siya po yung pastor po natin. Talaga pong nirebuke niya yon, itinuwid niya. At tinawag niya po yung mga kabataan natin dito, huwag na kayong babalik doon. Dahil po iba yung katuruan, naging kulto po sila. Meron po isang babae doon, napakaganda, may trabaho po siya. Iniwan niya talaga, literal pong iniwan niya. Pumunta lang doon, nag-stay na po doon. Wala nang ginawa, kung hindi, nandun lang sila. Hindi po yan ang ibig sabihin nito. Ano ba rin po yung sinasabi dun sa Matthew chapter 10, verse 37 to 39? Ang sabi po dyan, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Dito po makikita natin, ano ba yung itinuturo sa atin dito? Ang ibig sabihin po nito, sino ba yung priority? Sino ba yung dapat mas mahalaga sa iyo? Nakukuha po ninyo? Kung minsan po, talaga niyang Sunday, yung evening, may kipag-birthday kami. Pag-birthday, pagkainan, talagang totoo po yan. Magiging hipokrito po tayo kung hindi natin aaminin yan. Mas nagiging priority yun Kasi minsan niya ito Pero yung pamangan niya mo rin mamanaliwa, puros manok. Manok. Halos sulag po tanapin kanya, may kapakpaktan Ingay na. Pero napapagpalit po natin yan. Yung iba naman po, noong wala silang business, Pastor, pag-prayo ko po, na ining pag-framing business, malyari niya po, magawaya. Noong sinagot naman ng ating Panginoon yung business, abayan mo na akit kin church. Bro, nakakakit ka rin fellowship ta mo. Kasi imbinya na ning ginong business, pangalagaan ke. Yan po yung mga katuwiran na galing kay Satanas. Binigyan ka ng yung hinihiling mo, pagkatapos, bigla mo na lang iniwan si Jesus. Ang sinamba mo, yung business. Kaya nga, ang sabi dyan, if you love your father or mother more than you love me, sabi niya po dyan, you are not worthy of being mine. Hindi po ibig sabihin niya na itakwil mo yung mga magulang. Priority mo ang ating Panginoon. Paano yung pagka-radical mo? Isa po sa hindi ko makalimutan yung patutuo po ni Pastor Manny.
na dumating yung kanyang mga mahal sa buhay, magulang, mga kapatid niya po, para sa birthday niya. Pagkatapos pupunta sila sa isang lugar po. Pero ano po ang sinabi ni Pastor Manny? Kasi ano po siya, may gawa, may ano po siya dito. Meron po siyang, ano tawag nito, na, ano po, magsasalita po siya. Hinayaan niya muna yan. Alam po ninyo kung ano yung balik doon? Mas maganda pa pala yung pinagkaloob ng ating Panginoon para regalo sa birthday niya. Yan po yung ating Panginoon. Kapag binigyan mo siya ng priority sa buhay mo, hindi po yung iiwan mo. Ang ibig sabihin po nito, dapat maging malinaw sa atin. Kung birthday man lang yan, pagkain lang pala, yung gusto mo doon, iuna mo na ang Diyos. Ano po? Kaya katulad po ngayon, ang dami po yung invitation sa amin. Ano po, sabi ko, hindi na ako po pwede. Pastor, kaya mo naman, dimunta ka kami saguli. Saguli ka mo, mangang ka mo, hindi po ganun kadali yun. Ano po? Hindi po ganyan kadali. Kasi yung preparation po, sa salita ng ating Panginoon, hindi po parang nilagay mo sa microwave, ininit mo, pagkatas kukunin mo, tapos sabihin mo sa mga, hindi po ganyan. Ilan po yan? 3 sabay-sabay po yata ngayong araw na 2 araw na yan. Pero alam ng Diyos po, alam naman po ng mga tao yan. Dito po sa Calvary Temple, nagiging open-minded na po tayo. Nagiging maluwag na po. Malawak po yung ating kaisipan pagdating po sa ministry o kung paano po natin inuuna ang ating Panginoong Yesus. Kaya ganyan po tayo nagmamature. Ano po? Ano pa po? Ang isa pa kung paano po ipinakita ni Peter yung pagka-radical niya po. Sa Matthew chapter 10 verse 28, 30, then Peter began to speak. Sorry. Nakita ko yung oras, nagmamadali na po ako. Yung unfailing faith is radically obeying God in everything. Yung radical po na pananampalataya, ito po yung pagsunod sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga bagay. Ano man po yung ginagawa po natin. Dapat po dyan, mismo sa atin, nakikita po natin yan sa sarili po natin. Amen po ba? Walang average na pananampalataya. Amen. Dapat lagi po yung radical, lagi extreme po yan. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay magaling na dahil sa mga sugat na kanyang tinanggap, tanggapin mo yan. Radical po yun. Ano po? Kaya nga, si Pastor Manny, radical yung kanya. Extreme yung kanya. Nakikita po natin, nagdadialysis pa, pero ang kanyang dinideklara, magaling na siya. Hindi ho ba radical yon? Magagawa ho ba natin yon? Yan po yung pananampalataya po ni Peter kay Jesus. Pangatlo po, he believed in the Lord's love for him. Naniniwala po siya na si Pedro ay mahal na mahal siya ni Jesus. Kayo ho ba, naniniwala kayo na mahal kayo ni Jesus? Okay, pag-aralan po natin. Paano naniniwala si Pedro na mahal siya ni Jesus? Dito po sa Luke chapter 22 verse 61 to 62. Makikita po natin dito sa kwentong ito na ito pong kwentong ito, noong pong si Jesus ay nahuli na, hindi ba? Ang sabi ni Jesus kay Peter, Peter, bago tumilaok ng 3 beses, bago tumilaok yung rooster, yung manok, sabi niya, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. Sabi. Nangyari po yun, di ba? Kinaila ni Peter ng 3 beses si Jesus. Kaya dito po sa Luke chapter 22 verse 61 to 62, the Lord turned and looked straight at Peter. Kung yung senaryo po na yon, si Jesus, nahuli na po si Jesus. Sinusundan kasi ni Peter si Jesus kahit saan pumunta .
Kaya nga, may nakakilala sa kanya, uy, nakakaya Benita? Ay, ali, ako mang kakilala yan eh. Hindi po, 3 beses niya pong ginawa yan. Pero si Jesus po, nung nandun siya, tinignan niya po, nakita niya, nagkaroon sila ng eye-to-eye contact ni Peter. Kaya dito si Peter, ano po ang nangyari? The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him before the rooster crows. Today you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Nakagawa po ng matinding pagkakasala si Pedro dito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso po, alam niya mahal siya ni Jesus. Tayo po kung minsan, ang nangyayari po sa atin, pag nakagawa po tayo ng kasalanan, ita mo pa yung mapagmaragul keng Ginoo. Ale? Ika pang mapagmaragul. Bro, kumusta na ka? O tenda ka akakit kang fellowship tam. Ay ni, yan. Kaya ka masanting bili. Makahinyingkay yan. Ano yan, karakala sinabi kanya. Ihingkay na. Depo. Bandang huli, ang sinisisi niya pa, si Jesus. Pero hindi naman niya kasama si Jesus doon sa ginagawa niya. Nakasalanan. Ano po? Pero dito si Peter po, nung tignan siya ng ating Panginoon, naramdaman niya po yun. Hindi siya nagtampo sa ating Panginoon. Wala siyang sinabi. Kung hindi ang sabi, he went outside and wept bitterly. Umiyak siya. Sa kabuturan ng kanyang puso, nagsisisi po siya. Bakit niya nagawa yun? Mahal na mahal siya ni Jesus. Bakit niya pa nagawa yun? Itahan mo, kaluguran na katamo ning Ginoo. Mahal na mahal po tayo ni Jesus. Pero nagagawa pa nating minamak natin si Jesus. Nagagawa pa natin na ipagkaila pa siya. Tinawag ka lang ng born again eh. Hindi mo maamin, hindi mo masabi, wah, marinia ka pa. Pero dito po, nagsisi po si Peter. Naramdaman niya yung pagmahal ng Diyos. Sana po tayo, kapag nagkakasala tayo, ang maramdaman po natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po yung condemnation ng kaaway. Hindi po yung sinasabi niya, lawen mo na nandin, kanina lang, humingi ka ng tawad, ngayon nagkasala ka na, hihingi ka pa rin ng tawad? Hindi ba ganyan si Satanas? Tayo po, hindi po yung sinasadya natin makagawa, na pinaplano natin gumawa ng kasalanan eh. Kung hindi po yun talagang, hindi mo naman sinasadya, yung biglang uminit ang ulo mo dahil in-overtake ka, bigla ka nagulat ka, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Dapat ang gagawin lang po natin, automatic po, Lord, sorry po. Amen po ba? Kaya dito po makikita natin kung paano naranasan ni Pedro po ang pag-ibig po ng ating Panginoong Hesus. At dito po makikita natin kung paano yung pagtitiwala, yung confident po ni Peter sa paglapit niya po sa ating Panginoon. Ano po ang sabi dito? Sa John chapter 21 verse 3 hanggang 8, I am going out to feast, Simon Peter told them. Dito po, namatay na si Kristo, si Jesus, at nabuhay na po siyang muli nung 3 araw. At marami na po siyang ginawa kung kanino po siya nagpakita. At dito sa senaryong ito, si Jesus po, tandaan ninyo, kung babasahin po ninyo yung kwento, nandun po sa dalampasigan, mag-barbecue yun, at inyang party. Babasahin po natin yung kwento. Ang sabi po ni Peter, I am going out to feast. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat. But that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore. Ayan po. Hindi po malaot sila. Inabot sila ng madaling araw, wala sila na naman nahuli. Tapos si Jesus, nandoon po sa dalampasigan.
Siguro paninaya po. Ano po ang sabi diyan? Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. They are recognized, they are kilala, Jesus, na iya pala itang makatalakad. Kitang baybayin. Ano po? Sa seashore. Tapos ano po ang nangyari? He called out them. Si Jesus pa po ang tumawag sa kanila. Friends, sabi niya, mga kaibigan, sabi po niya, haven't you any fish? Nakahuli ba kayo ng isda? Ano po ang sabi? No, they answered. He said, throw your net on the right side. Sabi po, of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Noon pong sinabi ni Jesus yun, sumunod naman po sila. At noon pong hinahagis nila doon sa kanan, bahagi po ng bangka, yung net po nila. Kaagad-agad po, meron laman yung net. Maraming isda. Ano po ang sabi dito? Throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Ano po? Sinabi kay Peter, "Ay, Jesus yan o." Sabi po nila. As soon as Simon Peter heard him, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. Alam po ninyo yung mga fishermen, kung minsan tinatanggal po nila yung mga damit nila. Ano po? Para pag sumisisid, lumalangoy sila, walang sagabal sa kanila po. Kaya si Peter, noong marinig po niya sa kanyang mga kasama, ay Jesus, ang ano po ang ginawa niya. Ano po? Hindi po kaagad tumalon kasi wala siyang damit. Baka naka-ano lang po siya noon. Naka-short. Na po. Ihingkahin na. Megmalay niya pa mo. Kabat linundag pintala ni Jesus. Anong katuruan po dito? Hindi po naging bengatibo si Peter. Kahit na sinabihan pa siya ni Jesus, "Get behind me, Satan." Kay Peter, wala po yun. Hindi niya po inaruga. Yung sinabi ni Jesus na yun, hindi nagkaroon ng sama ng loob. Ano po? Alam niya yung pagmamahal ni Jesus sa kanya. Kaya nung marinig niya, ay, Jesus, anong ginawa? Nagdamit. Tumalon. Pinuntahan niya si Jesus. Dapat tayo po, ganyan tayo, di ba? Baka sa mga sermons lang po, minsan, madalas, tinatamaan tayo. Paano kaya tayo, ano po, paano natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos? Kapag nasaktan ka sa salita ng Diyos, makanya maning message sa'yo. Ma-personal yan. Alam po ninyo, wala pong personalan dito. Ang salita po talaga ng Diyos, matindi po yan. Tumatagos po yan sa pagitan po ng kaluluwa at ng espiritu. Kahit nga sa bone marrow po natin tumatagos po yan. Yan po ang salita ng Diyos. Si Peter, talagang bukas yung puso niya, kahit na sinabihan siya, naintindihan niya, sabihan siya ng Panginoon, "Get behind me, Satan." Ikaw ang nagiging stumbling block Huwag kang maging stumbling block. Pero si Peter, talagang bukas po yung puso niya, meron siyang teachable spirit. Meron siyang humility, marunong siya magpasako. Kaya po dito, nung maalaman niya na si Jesus pala yun, pinuntahin niya po kaagad. Tayo po, wag na tayong magmalaki sa ating Panginoon. Ano man po yung nagawa ninyo na pagkakasala, kung sinasabi ng kaaway, kinokondem ka niya sa nagawa mong kasalanan, sabihin mo sa kanya. Sa yung Romans chapter 8 verse 1, "Therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus." O Satanas, makasulat, Romans 8:1. Basan mo kayang masikan. No memorize mo, sabyan mo kaya. Sabihan mo kaya, "I believe and declare." Naniniwala ho ba kayo talaga sa salita ng ating Panginoon?
Si Peter, ganyan siya, naniniwala po siya. Kaya yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya, alam na alam po. Tayo alam na alam po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nadadama po natin yan. Kung ano ka ngayon, yan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Damang-dama mo yan. Hindi mo pwedeng ipagkailayan. Kaya po ano ang nangyari dito? Si Jesus, ni-restore niya po si Peter. Sa John chapter 21, verse 15 to 19, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Tinanong na naman po. Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Noong una po, hindi po maunawaan talaga ni Peter. Tinanong siya, ni Jesus, kung mahal po siya. Yung mahal dito, yung pong pagmamahal ng Diyos. Pero, nung tanungin po siya, uli ng ating Panginoon, ibinaba ng konti yung Phileo love. Alam po niyo yun, Phileo love. Para maunawaan ni Peter kung ano yung pinararating ni Jesus sa kanya. Kaya po, dito ang sabi po diyan, Peter was hurt because pagpaulit-ulit kasi yung tanong diyan, kung mapapansin po niyo sa Bible, napaka-importante po yan kapag inulit-ulit po yan. Kaya dito, ano po ang nangyari kay Peter? Nasaktan siya. Nung tanungin siya uli ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Verse 19, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Si Peter po, paano siya namatay? Paano po siya pinatay? Hindi ba pinapako po siya sa krus katulad po ng ating Panginoong Hesukristo? Pero, ano ang sabi niya? Huwag ninyo akong itutulad. Ibaligtad ninyo yung krus. Hindi ako karapat-dapat na maging mamatay na katulad ni Kristo. Pero, sa atin po, yung ginagawa natin tuwing mahal na araw, yung mga nagpapapako po, ginagaya nila si Kristo. Kahit kailan, hindi nila matutumbasan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Si Kristo, yung mga pako na yan, hindi po ibinabad ng, ng alcohol para hindi sila ma-impeksyon. Si Jesus diretso, nakakalat lang yung pako na yan. Kinuha, ipinako, pinukpok sa kanyang kamay, sa kanyang palat. Yung mga ngayon, 24 hours nilang binababad sa alcohol, yung mga pako para hindi sila ma-impeksyon. Pero, si Peter po, naranasan niya yung pag-ibig ng ating Panginoon. Sa kanya, hindi siya karapat-dapat. Kaya nga, nung una pa lang, ang sabi niya, Lord, lumayo po kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat. Ako po ay isang makasalanan. Hanggang doon sa mamatay siya, yung pag-acknowledge niya sa ating Panginoon. Yung malalim na relasyon niya sa ating Panginoon. Kahit na nakita na niya lahat ng himala, pero hindi niya pa rin po ginawa na maging katulad siya ng ating Panginoon, ipako po siya sa krus. Sa 1 John chapter 4, verse 18 to 19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Who we love because He first loved us.
Noon pa man po, wala tayo sa sanglibutan. Hindi pa magkakilala yung mga magulang natin, kahit na yung mga lolo natin, kahit na yung mga ninunupuan natin, minahal na tayo ng Diyos. Kaya yung ebidensya na yan, nandito po tayo. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Unfailing faith is believing in the love of Christ for us, even when we fail. His love will never fail us. Panghuli po, he feared nothing after being filled. Noong pong maranasan niya ng 100% o yung kapuspusan na ng banal na Espiritu, naranasan po ni Peter, naging matapang po siya. Wala na siyang kinakatakutan. Ano po, dito po makikita natin yan doon sa nangyari sa kanila nung araw ng Pentecost sa Acts. Noong yung 120 na disciples po, na napuspos po sila, nabaptize po sila ng Holy Spirit. At dito natin makikita kung gaano po katapang si Peter. Sa Acts chapter 2 verse 36 to 41, therefore let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Napakatapang po na sinabi dito ni Peter sa mga tao nung napuspos po sila ng banal na Espiritu. Ang sabi po niya, God has made this Jesus whom you crucified. Kayo yung nag-crucify, nagpako kay Kristo, kay Jesus, sabi niya po. Ang tapang niya po na sinabi niya ito. Both Lord and Messiah. Kaya po doon, sa tapang niya po yun, dahil puspos po siya ng banal na Espiritu, nagtanong kaagad naman, ano ang dapat naming gawin? Peter, sinagot po sila ni Peter dito. Kaya nga, doong araw na yon, yung araw na yun pa lang, ano po, halimbawa kung ngayon po ako ay nagsasalita ngayon, sinabi ko itong sinabi ni Peter, sa inyo, 3,000 po kaagad yung mga taong nanampalataya kay Kristo. Ganyan po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po ang sabi po ni Pastor Manny, nasain natin na mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Para yung mahiyain po natin, nahihiya tayo na i-share yung salita ng Diyos, matanggal po yan. Kung hindi, maging matapang tayo, maging bold tayo, na i-share po ang salita ng ating Panginoon, o yung pag-ibig ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga kanya-kanyang pamilya na hindi pa nating kasama dito. Ang dami pa pong bakante. Ipanalangin po ninyo na mabaptize tayo ng banal na Espiritu Santo. Alam po ninyo, kapag nangyari yan, dinesire po natin, yung 10,000 souls na pangitain ng senior pastor natin, hindi lang 10,000 souls. Kung ilan tayo dito, mahigit tayong 100. Kung tigi-isa na lang, nagiging 200 tayo every services, hindi ba magdadagdag pa tayo ng service po natin? Sigurado yan. Baka yung Sabado magiging 4 na rin. Yung Miyerkules, baka magiging 4 na rin. Kapag ninasa po natin na tayo ay mabautismo ng banal na Espiritu. Ano pa po yung ibang kwento rito? Sa Acts chapter 4 verse 18 to 20, so they called the apostles back in. Sabi po, ang kwento po dito, dinatnan ng mga, ano po, yung mga pare, yung mga leader ng mga Hudyo. At yung kapitan ng mga sundalo sa templo, at yung mga Saduseo,
na itong si Peter, si John, nangangaral sila patungkol sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Kaya nga po dito sa senaryong ito, hinuli sila. Nung huliin po sila, ang senaryo dito, malapit na pong gumabi, mag-alas 6. Kaya nung hinuli sila, natural, wala na pong mga judge. No? Dano po hatulan. Kaya nga, nanatili muna sila sa kulungan. Si John, at saka si Peter. Kaya dito, ano po ang nangyari? Sabi po nila, nung kinabukasan, pinatawag po sila. So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Inutusan po sila, o Pedro, o Juan. Nako, tuturo na patungkol kaya pangabyan ng pasibayong ning Jesus yun Ay, intindihan nyo. Ano po ang sabi naman nila Peter? And Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than man? Ay, isip nyo? Na kami ay susunod sa inyo kesa sa Diyos? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Yan po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag tayo po ay napuspos. Hindi po tayo mapipigilan. Wala pong pwedeng humadlang. Kaya yung iba po makikita ninyo, nasa bus, nasa jeep, nangangaral po sila ng salita ng ating Panginoon. Iba po yung may hinihingi, hindi natin kaano yun. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, tinanggap ninyo ng libre ang salita ng Diyos, dapat ipamahagi ninyo ng libre din yan. Walang bayad. Amen po ba? Kaya po dito, yan ang sinabi nila. Matapang po sila na sinagot nila yung mga pinuno po yung kausap nila. Kung sa atin, yung mga counselor po yan ng siyudad. Yan yung mga kausap po nila. Sa Acts chapter 5 verse 28 to 30, ano rin dito ang kwento? We gave you strict orders. Pinatawag po sila kasi hindi nga sila huminto Pinatawag po sila uli. Sabi po nila, we gave you strict orders never again to teach in this man's name. He said, instead you have filled all Jerusalem with your teachings about him, and you want to make us responsible for his death? But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Uulitin ko po, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Tingnan po ninyo yung salita nila. Diretso po. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Sinasabi niya po, sinasabi nila ito, harap-harapan sa mukha ng mga Pariseo, Saduseo at yung mga kapitan ng sundalo po. You killed Him by hanging Him on a cross. Ganyan po sila katindi dahil napuspos po sila ng banal na Espiritu. Sa Luke chapter 9 verse 26, ang sabi po na nakasulat dito, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Kanina po, yung isang kwento po ng aking siyo, bumaba po siya dyan. Pagkatapos may dinatnan po siya, kararating lang, nagsusundo. Inudyukan siya ng banal na Espiritu na mag-share dito sa taong ito. Ang sabi ng tao, pwede pong pumanik, nagko-communion na. Kaya, alana ko po kanyang nanana, kasi po mag-communion na. Kaya tutugi po, mas maranong ko pong datang po, para mandakit, para po damdaman niya yung sermon, Pagkatapos, yung tao po, marami, ako, magsalita ko mo rin kayong korsilyo, ihingkay. Itong kapatid natin na ito, nag-share na po siya. Tapos, panalangin daw ko po niya, kabat niya naman siya. Nung manalangin siya, pagkatapos niya pinanalangin, sabi nung tao, hindi ko pa may karamdaman panalangin mo kanya, Kasi, ako po itong mga di ko, memoryado ko lamo,
yung nakagisnan po nating mga panalangin. Ano po? Kaya po, ing dapat tamo pong gawan. Ing religion po iya importante. Itang relasyon tamo king Ginoo no makanano tayo po kilala. Ing Ginoo, ing Diyos. Ing kay. Makikita po natin dito. Ano po? Kapag talagang ninanasa mo ang banal na Espiritu, kahit sino, alam mo na hindi niya pa kakilala, hindi pa siya nakarinig. Marami pa po. Dito lang sa paligid natin, napakarami pa na hindi po nila alam yan. Kaya nga yung tao, sabi niya, ngayon lang ako nakarinig ng panalangin na ganyan. Kasi yung panalangin ko, memoryado ko lang. Ang sabi ng ating kapatid, kasi po dapat pag nananalangin tayo, nanggagaling po sa puso po natin. Ngayon, meron bang napulot na naliwanagan ba yung taong yon? Hindi po pwedeng hindi naniliwanagan po yun. Dahil kapag sinyer mo ang salita ng Diyos, kahit kanino, hindi pwedeng hindi tatalab yan. Hindi pwedeng hindi mangyayari kung ano yung gagawin ng banal ng salita ng Diyos sa taong yan. Ang importante po, maihayag po natin, maishare natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, ito ganyang katapang sila Peter at si John. Ano po? Na nasabi nila, we must obey God rather than any human authority. At kung sino man po yung ikinahihiya niya si Jesus at ang kanyang salita, the Son of Man will be ashamed of. Tandaan po ninyo, kapag kinahiya po natin ang ating Panginoong Jesus, ikahihiya niya rin po tayo. Kaya nga po, kahapon nung nagwa-water baptism tayo, ang sabi ko po doon sa mga naano po sa akin, sabi ko, ito, dinideklara mo, ipinapahayag mo, hindi mo ikinahihiya na ikaw ay anak ng buhay na Diyos. Si Jesus, hindi mo kinahihiya si Jesus. Dinideklara mo yan sa publiko. At ito ang sinasabi ko sa iyo. Sana pag dumating yung araw na tinanong sa iyo na ikaw ba ay isang born again, matapang mo sasagutin, wah, pag maragol mo. Aliwa itang marini akan sagot. Awa. Karamihan sa atin, pag tinanong tayo, born again ka, eta agad makasagot. Marini etapa. Mag-adwa tapa isip. Bakit? Alayo pa yung banal na Espiritu. Hindi ka pa napuspos ng banal na Espiritu. Ang napuspos po ng banal na Espiritu, matatapang po yan. Kayang-kaya nilang harapin. Kahit na minumura pa sila, haharapin nila yan. Wala pa naman tumutulo ng dugo sa atin. Salita pa lang niya. Mamatrasta na. Tinatanong pa lang kung born again ka, nakamakasagot. Ingkay na po. Ingkay. Aminin po natin hindi. Yan po. Bakit ko nasasabi ito? Noon po kasi naranasan ko yan. Born again ka, ali pa. Totoo naman, ali pa. Ingkay naman. Pero, ngini po na aranasan ke in kapangyarihan. Naranasan ko yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag sinabi po na, born again ka ne, opo, tiga Calvary Temple ko po, karing ko po sa sisimba. Impastor mo po maskede kukutang pagmaragul ko ne. Balude, iso sinabi meng, Manny Carlos, ay itang magdialysis sa pastor. Opo, ano ang dapat mo sabihin? Kaya pa na niya po ning Ginoo. Dapat lagi kami sagot para po mabigay yung glory sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, ano po? Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Because it is the power. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos that brings, na nagdadala ng kaligtasan to everyone, sa bawat isa't isa, who believes. Sino yung maniniwala? Kung tayo po, malama rin tayong i-share yung salita na ng Ginoo. Makanano la po reni na may karandam o hindi pa nila nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. For I am not ashamed of the gospel.
Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Ganito po katindi, ganito po na katapang yung mga disipulo pong nauna. Kaya nga, even their own life, pwede po nila ibigay sa ating Panginoon. Tayo, sa kasalukuyan, nagdadalawang isip pa tayo, o 3 o 10 isip. Na ano mag-share ko kaya? Lord, mag-share ko? Puta mo mamiyatake ang ginukukwentang tapay may bagut-bagut. Dito sa Calvary, wala nang ganyan. Dahil tayong lahat, yung old nature natin, yung 2 Corinthians 5:17, wala na yan. Binago na tayong lahat ng ating Panginoon. At kung meron man po, sa gabing ito, nagsasalita ang banal na Espiritu sa inyo, sa bawat isa't isa po sa atin, isuko po natin yan sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo yung at the end of the day, sa Diyos pa rin po tayo haharap. Ano po ang gusto ninyo? Habang malakas kayo, makapaglingkod kayo sa ating Panginoon? O kapag nandun na kayo, nakaratay na kayo sa higaan, sa kama, sa papag, o sa hospital, at sasabihin mo, Lord, pakayapan mo kumupo, maglingkod kong keka. Doon mo sasabihin yan, doon mo gagawin. Doon ka ba magiging matapang? O ngayon, sa kasalukuyan na malakas yung katawan po natin, na magiging matapang tayo, nananasaan po natin kung paano itong unfailing faith ni Pedro. Inaknalis niya si Jesus ay Diyos. Ipinakita niya yung radical niyang faith. Tandaan po ninyo, walang average na faith. Extreme, radical po ang faith po natin. Amen po ba? Kapag sinabi ng salita ng Diyos, He is your great provider, paniniwalaan mo yan. Kung sinabi ng salita ng Diyos, He is your great physician, our great healer, paniniwalaan mo 100% yan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, magaling ka na dahil sa kanyang mga sugat, paniniwalaan mo yan. Amen po ba? Radical po ang pananampalataya. Walang average. Wala po yan sa Bible. Kahit na basahin pa ninyo, baligtarin ninyo ang Bible, wala kayong mababasang ganyan. Lahat ng mga pinag-aralan po natin na merong unfailing faith, they are all radical in their faith. Tayo kaya, paano ang sitwasyon natin? Radical ba yung faith natin? O sinasabi natin, Lord, 20% pa mo na. Lawyan ko pa mo nung totoo. Lord, 50%. Ikit ko at hindi tak Hindi po ganyan. Ang gusto po na makita ng ating Panginoon, 100% yung pananampalataya po natin. Katulad ng ating senior pastor. Kung kayo may karamdaman kayo, maging radical kayo sa inyong pananampalataya na pinagaling na kayo ng ating Panginoong Jesus. Ano man yung pangangailangan po ninyo, ano man yung gusto ninyo, dahil yan po yung itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Our faith will never fail if we are always filled with the Holy Spirit. Our faith will never fail if we are always filled with the Holy Spirit. Napaka-importante po ng banal na Espiritu. Ito po naranasan ni Peter ito. Kaya nung mapuspos po sila, maranasan nila yung bautismo ng banal na Espiritu. Nung araw ng Pentecostes, matapang po siya na kahit doon sa kamatayan, kaya niya pong ipagkaloob ang kanyang buhay. Lahat po ng mga karakter, even yung mga propeta po,
na kanilang ibinigay yung kanilang buhay, alam nila na mahal sila ng Diyos. Yung banal na Espiritu nasa sa kanila po. Ang panalangin ko po, na tayong lahat, yung ating faith po, matanggal po doon sa average. Mabura sa ating kaisipan na hindi average ang faith po natin. Radical po yan. Extreme ang faith po natin. Amen po ba? Matransform. Panalangin po natin na matransform, ma-renewed ang ating kaisipan. At sa gabi pong ito, sino po yung nagnanasa na magkaroon ng unfailing faith? Unfailing faith na katulad po ng mga natalakay natin ng mga karakter. Unfailing faith nung centurion, unfailing faith nung babaeng dinurugo for 12 years, unfailing faith po nila Noah, yung tatlong magkakaibigan, si Maria, at ngayon si Peter. Nasa sa atin po. Dapat ma-renewed po yung ating kaisipan. Tandaan po ninyo, katulad ng kinakanta po natin, dapat yung faith po natin, wag natin lagyan ng boundary. Pag nilagyan mo ng boundary yan, hanggang diyan ka na lang. Hindi mo tunay na mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ikaw mismo ang naglalagay ng boundary sa iyong pananampalataya. Without boundaries, sabi po ng kanta natin, dapat ang pananampalataya po natin laging nakalagak po sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan.